So, yung mga CCTV, sir, na-implement yun na yun. Lahat ng buses dapat may CCTV. Even itong mga regular buses dito ay nagpa-apply sa EDSA, Commonwealth. Hindi lang sa provincial buses. Dapat lahat ng bus may CCTV. Yes, Your Honor. Patungkol po dito sa dashcam at saka po CCTV, may requirement po talaga para po doon sa mga bagong applicants. Simula po noong 2018 po, ni-require na po yung mga bagong applicants ng CCTV at dashcam. Ang ginagawa po ng LTFRB doon po sa mga prior po na nakapag-apply po, yun po yung kumukuha pa po kami ng consultation sa mga public utility operators po natin. Siyempre po may dagdag gastos po kasi. Oh no, stop, Opo, stop. Kayo ang LTFRB, kayong otoridad. Hingi pa kayo ng permiso, konsulta doon sa may-ari ng bus, yung kumpanya, kung okay lang ba maglagay ng CCTV sa lumang bus ninyo, baka dagdag gastos lang yan. Ano bang klaseng otoridad kayo? Huwag na kayo maging otoridad. No! As Director, Since you're the authority, you should be the one who calls the shot. God damn. Sorry po. Sorry. Kayo ang magsasabi kung ano yung dapat gawin para sa kapakanan ng riding public. Hindi yung ang magsasalita yung may-ari ng bus company. From now on, I want you, lahat ng mga bus na tumatakbo dyan sa EDSA, probinsya, may CCTV, regardless kung bago o luma yan, sir. And I want in 5 working days, update niyo po ako, sir, kung anong ginawa niyo, sir. Your Honor, Yes, Your Honor. Yes, tama po kayo. So magtutulungan po kami ng LTFRB to implement things that you mentioned today, wherein ika nga yung paghingi po ng paalam, I think it is in our authority po to implement things as long as safety po ang ating objective. Thank you, Your sir. Honor. Thank you. Bakit ang magde-decide yung may-ari ng bus kung safe ba ang bus nila o hindi, at hindi yung LTFRB? Kayong otoridad eh. And I want all buses, public buses, na merong emergency exit. Na in case of emergency, meron silang bintanang tatakasan. Pag bus na nasusunog o pag bus na tumaob palayo lang, makakatakas sila. And I want all buses na merong fire extinguisher. Kasi na mag-inspect ako, maraming wala. At hindi expired. Bagong refill. And I want that fully implemented. At ito pa, isa pa. Tuloy-tuloy pa rin ako nagreklamo. Ayoko na makarinig ng mga bus terminal na naglalagay na may CR para sa kanilang pasero at naniningil ng 5 pesos, 10 pesos. Lahat ng CR ngayon sa lahat ng bus terminal, libre. Pag ako makatsamba dyan, sa maniwala kayo sa hindi, minsan pupunta ko ng probinsya, pupunta ko Isabela, pupunta ko ng Batangas. Subukan ko, pupunta ko ng Cebu. Subukan ko pumunta sa bus terminal, incognito. At kapag meron pa rin bus terminal na naniningil sa mga CR, pagmumurahin ko kayo, promise, off-air nga lang. Hindi nga lang sa publiko. Pagmumurahin ko kayo, LTFRB, LTO, ay LTFRB and DOTR, nakapagod na eh. Please, niloloko natin yung mga riding public. Dapat kasama na sa bayad ng pasahero, yung pasahe nila, yung libreng CR. Maniningil eh. Pag yung gusto mong libreng CR, mabaho, madumi, sige. Gusto mo yung mabango at may toilet paper and all, alagado ka, 10 pesos. Buksan pareho lahat ng CR yan. Pagandahin at libre lahat. Gusto ko po mangyari yan, can you assure me, Yusek Ortega, effective immediately? Kasi di ba nung nag-inspect ako, may mga nagsunod. Pero yung mga taga Mindanao, taga Visayas, sabi hindi, dito, sir, tuloy-tuloy pa rin, nagbabayad pa rin kami. Yes, Your Honor. In fact po, to be fair with LTFRB, lalo na po si Chair Guadis, yung po yung sinagot niya sa inyo, naalala ko po yon. And precisely after a week he was doing it,
So wala lang po akong report kung eksakto ano po yung development. I-suspend nyo Kasama yung po ano, yun. o multahan nyo na malaki yung may-ari ng bus na ayaw pong sumunod. Sige, kanina pa nagtatas na kamay. Unahin natin si Mr. C. Ata, Robert C. Thank you, Mr. Chair. And we Taga want, saan po kayo, Mr. Robert C? sa Move Us One Coalition po. I'm a co-convener of the Move Us One Coalition. Ano po yun, sir? Actually, advocates po kami ng sustainable mobility. So we are about promoting safe and comfortable, convenient public transport, Yes, sir. walking and cycling. Oh, very Ah, good. Yes, sir. So thank you very much po for your advocacy and focus on road safety. Very important po yun. And I just want to also inform the group na actually may Philippine Road Safety Action Plan Mhm. 2023 to 2028 pero unfunded. All these years walang budget yung Road Safety Action Plan. So this is something that we need to work on. And if I may volunteer po, we would be very happy to work with your staff, Your Honor, in order to develop a legislative and budgetary agenda, hopefully with your team, to push this road safety agenda along. Thank you, sir. And I'm inviting you to come to my office and talk to my Legis group. Yeah, definitely po. And the other point we want to make po, within this action plan, it's comprehensive. Ang tinatawag nilang safe system approach. It's not just the vehicles, it's also the drivers, it's also the infrastructure. Mhm. Kailangan comprehensive, hindi pwedeng piecemeal. And this is, I think, also a point we want to make. It's important to focus on yung public utility vehicles, but we should not forget yung private vehicles. Kasi I think when my colleague Patrick will point out, yung statistics natin, the bulk of the road crashes are still private vehicles. So maybe I'll ask Patrick to say something about that. But yun, that's I think a key point po. We would be happy to work with your staff, Yes, sir. Your Honor, on that. Thank you, sir. Yeah, Mr. Patrick Halasco. Yes, good afternoon po, Senator Tulfo. For us, from Alt Mobility PH po, we're a transport reform organization. And based on the discussions on transport safety, we think, we want to point out yung report po ng MMDA. Yung MMDA Metro Manila Accident Recording and Analysis System. Sa base po sa report nila from 27 to 22 types of motor vehicles involved in accidents. Ang pinakamataas po, top 1 motor vehicle accidents in Metro Manila is contributed is because of cars. At yung datos po doon ay 531,474 from 2017 to 2022. Kung ikukumpara po natin yun sa mga bus, sa PUV, PUJ, bus po, 40,020. Napakalayo po nung numero ng aksidente. We agree that, of course, like, very important po yung maintenance, ensuring that our public vehicles are well-maintained, are functioning, but also our drivers, staff, importante din po yun. But ito nga po, datos na po, report na po, galing po sa MMDA na nagsasabi na, cars are top contributors in terms of vehicular accidents. And I think I echo yung sinasabi po ni Sir Rob na kailangan din po talaga ng, I guess, like stricter or parang more focus on private vehicles. And just to share po, no? Yeah, I agree with you. If I can cut you off, sir. Yes, sir. Yeah, I agree. Yung private vehicles, we should also be concerned doon sa maintenance ng sasakyan. Pero nasabi ka kanina, mostly to mga private vehicles owners ay concerned sila sa safety nila at ng kanilang pamilya kasi ang sumasakay sa kotse nila, yung pamilya nila. Although kapag halimbawa, let's compare one-on-one, na-aksidente yung isang kotse, ilan lang sakay niyan? Na-aksidente isang bus, si dosenang sakay niyan. Yun eh. So, kung halimbawa may ma-aksidenteng 10 kotse, isang bus lang yan.
ang katumbas niyan. O kahit na 20 kotse pa, ilan ang pasahero niyan? 20. Isang bus lang aksidente niyan. 20 passengers easily masusugatan. Let's talk about people's lives. Yes. Let's not talk about yung unit. I think, I think it's still, the fact still remains that a big contributor, top True. contributor, Well, it may be true. are cars. And I True. think, yun nga, base po sa reporting ko, It may be true kasi mas marami ang kotse Oh. kaysa sa public vehicles. shouldn't this be a top safety issue, diba? And ito po yung pinag-uusapan ho natin. Ito lang po. Pero sir, yes, sir, I'm not debating with you. Yes, I sa just mga want to cars. stress the point. Sir, point of order. Please, keep quiet. Kasi I'm concerned really about sa public vehicles because ito mga sasakay sa public vehicles, mahirap natin kababayan to. Karamihan sa kanila mga pobre, masa. Walang pambayad kapag sila na-aksidente, nasugatan. Whereas ito mga may-ari sa sakyan, may mga insurance to, may mga trabaho to, magagandang trabaho. They can take care of themselves if they get into an accident. Of course, aksidente pa rin yata. Ano pa rin sila? Consider sila as commuters pa rin. Pinag-usapan po dito yung masa. Muna. Saka na po yun. Of course, later on, we'll deal with that. Kaya pala ang forma niyo, sir, formang mayaman kayong dalawan, Mr. C. Hindi nga, sir. Sir, kasi ang lumalapit po sa akin, sir, puro may... sorry, sir. Pagsalita niyo muna ako, sir, okay? Ako pong chairman dito. Ako pong may control sa mikropono, okay, ninyo. Lahat po ng lumalapit sa akin sa programa ko, mga pasahero, mga pedestrians, na mga mahirap. Wala pong lumalapit sa akin mga katulad ninyo. Although, tutulungan ko kayo pag lumapit kayo because you can take care of yourselves. You have the means, the resources, lawyers to take care of your problems. How about these poor people na mas nakararami? Yun po yung point ko dito, sir. Although, of course, asikasuhin ko rin kayo dahil kasama po kayo doon sa dapat Kaya po, maging part ng concerns. Okay? Yeah, ang Mr. point Camara. po namin- Mr. Camara. ang point po namin. Sir, Mr. Camara. Go ahead po. Okay. Kayo muna. So, thank you so much, Senator, for this. I just want to give my input about other things na pwedeng ilagay sa bus aside from CCTV. Yes, kailangan yon, but that's quite expensive and difficult to maintain. In my 20s to early 30s, I had the chance to travel around, commute lang, Hong Kong, Malaysia, Singapore. And I noticed their buses have a digital speedometer displayed na makikita ng lahat ng pasahero. And that's quite an inexpensive thing to install. So maybe we can have that on the buses so that if the public can see that the bus is overspeeding, they can simply take a video and report it directly to the DOTR LTO. And then, since you said nga, no, a lot of the commuters are mahihirap, put a reward. Pag nag-report sila na, ito, nakita ko nag-overspeeding, o di may reward sila. Good idea. Diba? Sir. I You agree. turn your public into your CCTV. And the digital speedometer is quite affordable to install. I agree with Mr. Camara. Maganda yan, magkaroon ng programa ang LTO na pag merong nag-speeding dyan o may pasuray-suray dyan na driver, pipitikan ng camera and then isa-submit sa LTO and then LTO will take over kung anong narapat na parusa o ipatatawag, show cause order, etc. So I think it's a good idea para makatulong yun para pag-ayos sa traffic. Now, babalikan kita Mr. Nolasco later. Bike lanes. Marami sa mga bike lanes natin na hindi ginagalang nitong mga kotse, itong mga bus. Ba't pa tayo naglagay ng bike lanes kung inahaging-hagingan lang, dinadaplis-taplisan o inukupa ng mga taxi o ano-ano pa masasakyan itong mga bike lanes natin, DOTR. Tama po kayo, Sen, sa observation niyo po, no? Medyo in reality po talaga, may mga instances, maraming instances wherein yung mga bike lanes po natin ay talagang hindi po nabibigyan respeto ng ating mga motorista. Kaya nga kami nga po, humingi nga kami ng tulong sa SAIC even though
hindi rin ganun kalakihan ang opisina ng SAIC under kay Ase Lim, nagkakaroon po sila ng mga certain days na may programa po na nanghuhuli po. Siguro po ang kailangan po natin dito is really education sa ating mga motorista na kung anong respeto po yung ibibigay natin sa pedestrian, maaari po ibigay rin natin sa ating mga bisiklista po. Sir, kung nanguhuli kayo dun sa bus lane, sa EDSA, good yan. Okay na okay ako dyan. Dapat manguhuli din kayo dun sa nag-violate sa bike lanes. Di ba? Wala ko nakikita ng huli dyan sa nag-violate ng bike lanes. Dapat yung pag sinabing bike lanes, puro mga bisikleta lang dumada dyan at nirespeto. Wala motor dyan. Tama po kayo. I'll just double check po kung may karapat na kaming mag-fine. Pero definitely po, there are instances na tumutulong nga po yung SAIC sa paghuhuli po ng mga DOT gumagapit sa bike lane. Then dapat i-ano kayo, bigyan kayo ng panikit ng LTO. Di ba? I-deputize kayo yung SAIC. So lahat ng mga motorista na nagbabiolate ng bike lanes, tikitan. Ito po, kasasabi lang po sa akin ni ED po. LTO, Attorney Greg, sir, pwede yun, di ba? Yung nagbabiolate ng bike lanes na yung mga taxi dyan o kotse o motor na gumagamit ng bike lanes at wala nang itsapwera na yung mga bikers nagbibisikleta, multahan. Pwede? Opo, Mr. Chair. Pwede pong tikitan yan, and in addition to that, Mr. Chair, marami rin pong nagre-report sa amin na pumaparada sa bike lane, nagpapark sa bike lane, or nag-stay sa bike lane. Sinusyokos po namin yun. Tapos kapag po napatunayan na wala naman dahilan, the appropriate penalty ay ini-impose po namin doon sa registered owner or kung sino man po yung nagmamaneho at the time of the incident na sinend sa amin. Okay, so gusto ko po in 5 working days again, implemented na po yan na meron nagbabantay sa mga bike lanes natin at naninikit. Seryoso po ako, sir. Kasi napipikon po ako, although I'm not a biker, pero marami akong nakikita na nagbibisikleta na in fact, yung iba nagreklamo sa akin, nasa side sweep, nahagingan, muntik-muntikan na. Kaya nga naglagay tayo ng bike lane para makatipid yung mga kababayan natin at, di ba? Magamit ng mga gustong gumamit ng bike lane. Yes, sir. Opo, Mr. Chair. We will magdadeploy po kami ng mas marami and we will coordinate with MMDA kasi meron din po sila sa MMDA. MMDA, okay ba yun? Yeah, good morning, Mr. Chair. Actually, we have a unit, yung Bike Lane Operations Program. Hindi lang po ito. Kalat kasi, meron kami sa Ross Boulevard, sa Commonwealth, EDSA, C5. Nag-operate sila. We can give you the report ng kanilang apprehensions. Okay. Now, thank you. Now, let's move on sa pedestrian. Pati driver ko, napapagalitan ko to. Minsan, driver ko, totoo, nabatukan ko 2 beses na ata, driver ko. Dumaan kami sa pedestrian, natutulog ako, pagising ko dumiretso, tapos tumayo sa gitna ng pedestrian, binatukan ko yung driver ko. Kung meron ng huli doon, papahuli ko. Hindi nga, bakit yung mga pedestrians natin hindi nirespeto? Anong may problema? Siguro maglagay tayo ng humps. Maliban na lang kung merong stoplight. Kung walang stoplight, let's put a humps. Para talagang mapilitan tong mga sasakyan na tumigil. Kasi ang nangyari, kung walang humps, hindi nirespeto yung mga pedestrian. Tuloy-tuloy lang yan. Yung pedestrian tatayo, ang nakakawa pa niyan, buntis o dilikya, may karga-kargang baby, hihinto sa gitna, ayaw pagbigyan, tuloy-tuloy lang, hala, jeep, taxi, lahat. Tapos ngayon, magpapatentero itong pedestrian. In some cases, nasasagasaan. And then, bago ko makalimutan, I think this is DOTR o sino ba ito sa LGU, i-require nyo lahat na may-ari ng mall na maglagay pa ng karagdagan ng mga footbridge, overpass. Kasi ang lalaki ng kinikita ng mga hinayupak na ito, I'm sorry, itong mga taong ito, and then ang nilalagay nila na footbridge, isa lang, at sila nga nagkukos ng traffic. Dalagay silang pedestrian, yung pedestrian nga hindi respeto. So dapat maglagay sila 2, 3, I don't care, 3 footbridge. Different strategic location. Yes, sir. Yes, Your Honor. Alam mo, salamat po yung sa sinasabi niyo ngayon, Senator, na maglagay ng harang
precisely yun po yung position din namin sa DOTRO dahil nasa amin po yung bike lane at saka pedestrian, wherein ang aming proposal nga po, kailangan po sana namin makumbinsi yung iba nating kasamahan sa ahensya na maglagay po tayo ng certain protection po, hindi lang po yung linya, hindi lang po yung pintura. Dahil alam naman po natin gaano kadelikado pag natamaan yung siklista or yung pedestrian. So we are into that approach po na magbigay po tayo ng certain physical barrier po para mas maproteksyon na natin ang ating mga pedestrian at saka mga siklista. And just to add lang, Your Honor, regarding yung sa sinasabi niyong footbridge, kami po ay merong ongoing talks with certain malls na magkaroon po ng mga footbridges para po matulungan po yung ating mga pedestrian. Kasi ang napansin ko dito, sir, sa mga malls, sa mga especially medyo probinsya na, isang footbridge lang. Tapos ang layo pala lakarin ng mga tao. Kaya ang iba napipilitan na lang tumawid, magsapalaran, saan? Diba? Yung mga malls na yan, i-require natin maglagay ng 2 o 3 footbridge strategically located for the convenience of their shoppers and for the convenience of the commuters. Padagdagan po natin, sir. Kung kailangan batas yan, sir, pagpapasa ko ng batas. Pero siguro pwede na kahit hindi batas, kayo po mag-require sa mga may-ari ng malls na yan. Diba, sir? Okay. Kasi ito, according to DOH 2021 report, at least 57,000. Dami nito. 57,000 pedestrians ang aksidente, nasugatan o namatay. 57,000. Kaya nga, Yusek Ortega, again, dito, pasensya na kayo, ganito ako mag-action 5 working days. Give me in writing yung plano ninyo paano ma-implement ito na lahat ng pedestrian lanes all over the country, not only in Metro Manila but all over the country na magkaroon ng hubs. Of course, para lang kapag yung merong stoplight. Kasi yung stoplight na will take over. Pero yung walang mga stoplights at pedestrian lanes lang, dapat may hams o may harang or something na talagang mapipilitan sila mag-stop. And then tataasan ang violation. Tataasan dapat ang violation, moving violation doon sa mga nagba-violate doon. Diba? Okay,